Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay may nais muna po kung banggitin na verse sa awit 66 verse 1 to 2. Sabi po dito sa verse 1 ay sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Verse 2 po, at purihin ang Diyos ng may kagalakan, wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Ay, kaya po ang sinasabi po dito sa awit 66 ay sumigaw po tayo sa galak at ibigay po natin ang pinakawagas na papuri sa ating Panginoon. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang manalangin na papangunahan po ni Elisha. Let us pray. Lord, we thank you for gathering us here today. We ask that you open our hearts and minds to receive our word and to be filled with your spirit. May our worship bring you glory and draw us close to you and to one another. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Ang dami natin Amen! Bigyan natin ng masiglang palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Every praise is to our God. Amen! Hallelujah! Praise God! Every praise is to our God. Every word of worship
sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! You were always, always there, every now and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no end. Hallelujah! One way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, Jesus, you're the only one that I could live. Isa pa, one way, Jesus, you're the only one that I could. Isa pa, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Hallelujah! You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for. Hallelujah! You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could. Isa pa, one way, Jesus, you're the only one that I could live. Isa pa, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Amen, Lord. Thank you, Father God. Lord, inaanyayahan po namin kayo. Pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo. Lord, Jesus. For mercies never fails me all my days.
dakila mo, Lord. Amen. Hallelujah. You deserve our praise, Lord. Yes, Lord. The saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing.
we've made it again, Lord. Thank you, Father God. You are worthy, Lord. You deserve our worship. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. So we praise today our Father God. We praise Him because He deserves it. Amen. 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 So, magbatian po tayong lahat. Every praise is to our God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Every praise to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
Okay po. Parang ayaw na po natin tumigil sa pagpupuri po sa sobrang sarap po. Okay. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa testimony o papagpasalamat po sa ating Diyos. Ay tinatawagan ko na po ang mga batang magte-testimony po sa harapan. Una po ay si Sia, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Say mo dali. Thank you, Lord. Dali, say mo. Thank you, Lord. Say mo dali. Nahihiya siya. Say mo dali. Thank you, Lord. Dali, kaya mo yan, dali. Sabi mo, thank you, Lord. Say mo dali. Kaya. Nahihiya siya. Babawi daw siya mamaya. Ano daw po? Sino po yung next po? Wait lang po ah. Ay, Okay. Yung magte-testimony po, hindi ko po alam pangalan niya. Palakpakan na lang po natin. Thank you po na pinagaling po ni Lord si Lola nga sa sakit ni Lola. Salamat din po sa pagpasok namin nila ate at sa pag-uwi namin. Amen. Okay. Tunay nga po ang Diyos po ay ang nagpapagaling sa mga may sakit po at iniingatan niya po tayo. Meron pa ba po? Take two. Yan po, palakpakan po natin si Sia. Babalik po ulit. Thank you, Jesus. Ang pagaling. Ako. Yan nga po, anin din po si Sia, ay pinagaling din po siya kung may sakit man din po siya. At saka yung next din po, tagatansa po. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Binangaling ang aking kapatid. Dahil kakagalingan, kalikasan. Thank you, Lord. Amen. Ayan din po, pareho din po yung ano po, kagalingan po na bigyan at kalakasan po. Palakpakan din po natin ang Panginoong Jesus. Meron pa daw po isa. Sino naman to? Okay, eto naman po si Lucas. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Salamat mo kay Lord sa sabihin mo sa school o yun sa mga ginagawa sa ni Lord sa buhay mo. Maraming salamat po sa nanay ko na pinagaling, binigyan ng kalakasan. Thank you, Lord. Amen. Ayan po yung mama niya po, si Ate Ann po, no? Pinagaling daw po at may kalakasan. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Okay.
Handa na po ba tayo sa pakikinig po sa salita ng Diyos na tinatawagan ko na po si Brother Spock ang mag-aayag po sa harapan. Palakpakan po natin ang Panginoong Yesus. Ikaw bang ano? Yan. Nagtipo-tipo kami para sabi ko, sino ba kakasal? Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Kung kayo po ay nakapagsimula na subaybayan ng The Psalms 23, tayo ngayon ay nasa verse 4 na. Amen? Dalangin ko, sana bago magtapos ang taon na ito, na-discuss ko na po lahat sa inyo. Dahil napakaganda po ng Psalms 23. Okay, so bago sa lahat, tayo po ay pumikit at yumuko. Dalangin ko, O Diyos, sa hapong ito, samahan mo kami, Panginoon. Nais namin, Lord, mahadkan ang iyong presensya. Na sa bawat aming buhay na bilang Kristiyano, Panginoon, patindi na patindi ang mga pagsubok sa aming buhay. Na halos ninalayo na kami, Lord, sa iyong presensya. Dalangin ko, Panginoon, na kapag narinig na ni Lord ang salitang at ang mensahe ngayon sa hapong ito, dalangin ko, Lord, mag-iiba ang kanilang mga pananaw sa buhay Kristiyano. O Diyos, tunay nga, maraming salamat na kami po ay lagi mong ginagabayan. Lagi mong piniprotektahan sa mga lahat, nagmamahal sa iyo at umaasa sa iyo, Panginoon. O Diyos, gamitin mo akong muli, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, na ikaw ang makita nila sa harapang ito. Ikaw ang kausap nila, Panginoon. Instrumento lang po ako, Panginoon, sa paghatid ng mensahe na ikalalakas at pagiging panatili silang tapat sa iyo hanggang sa pagdating mo. Ito po samot-alahin ko sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So tayong lahat po ay tumayo muna. Pera lang ako. Para basahin natin ang Psalms 23. Ayun. Panay puti. Bigay galang sa ating Panginoon sa kanyang salita. It's a continuation of the... Okay, so sabay-sabay po nating basahin ang Psalms 23. Okay, ayan. Ay, nakalimutan ko, okay. No evil, for thou art with me. And then, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, run it over. Surely goodness. Ating Panginoon, at pwede po tayo lahat umupo. Yan. Okay? So, jump lang tayo ng verse 4. I request my assistant to jump on the, yea, though I walk to the shadow of valley of death. Ano bang ibig sabihin ni Haring David? At maganda rin po, kapag sinasabi ko mga verse, ay maganda pong buksan ninyo ang inyong Biblia. Itaas ang may dala ng Bible. Bakit ka konti na lang? Itaas. No, very good. Itaas. Asa naman? Okay lang. Basta, Bible ang nakalagay. Di ba sabi ko?
Kailangan, okay lang may cellphone. Miski ako, dala ko cellphone eh. Yung Bible ko nandun sa napsa. Kasi medyo nahihirap na ako at wala pa akong table dito. Pero lahat naman po provided na maibibigay sa inyo lahat ang mga verse na ating pag-aaralan sa habong ito. Kayo ba ay talagang nagagalak sa habong ito? Dapat pala pag sinabi tayo ay makikinig na salita ng Diyos, pumapalapak na lahat. Ayan, amen. Okay, so natapos na natin yung verse 1, 2, and 3, and now tayo ngayon ay dadako sa verse 4 na sinasabi ni Haring David, Yea, though I walk to the shadow of the valley, though I walk to the valley of the shadow of death. Anong ibig sabihin ni Haring David sa verse na yun? Ayan na po, inumpong na. Operator, pakinga. Yun. Ay, sorry, nalampas. Yun, okay. Ang ibig sabihin ni Haring David, kaya niya nasabi sa verse na yon na yea, do I walk to the valley of the shadow of death, is, ang sabi niya, ay kahulugan nito, it means the passing through life is not matter of if, but a matter of what. When pala, sorry. Tindihin nyo Ang ibig sabihin ni Haring David ito is a matter of it, but a matter of when. Ang ibig niya sabihin nito, hindi sa buhay Kristiyano, kapag may mga dumarating na pagsubok, ay baka. Lalo kapag tayo ay anak ng Diyos, hindi pwede, ay baka lang yan, baka. Kundi, ang dapat ready tayo, kailan? Balispak, ibig mo pala sabihin, kung na-born again ako, mas marami pa? Yes. Ang pagsubok na yan ay diyan ka susubukan ng Diyos kung gaano sinasabi mo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba may awitin na ganon? Mahal na mahal kita. How long? Yan ang tanong. Gaano katagal? Amen? So kapatid, sa pagiging Kristiyano natin, may pagsubok na darating. Yun ang pinupuntuhan ni Haring David sa atin. Pagsubok. The valley. Ano yung the valley ng shadow of death sa iyong buhay? Kanya-kanya tayo ng pamatok. Tama ba ho? Ang pamatok ko, itong kapansanan ko. Ewan ko po sa inyo. Parang ako lang yata ang PWD dito, di ba? So, kanya-kanya tayo, either in life, or in family, or in community, sa komunidad, sa eskwelahan, at financial, tama. Ito po yan, mga kapatid. Makisama ka naman. Sa ko ba ididire? Ayaw? Ayun. Ano ba ang the valley of the shadow of death na sinasabi ni Haring David? Ipopost ko na po lahat kasi medyo nagkamali po ko ng sequence nito. Yan. Yan po, mga kapatid. Yan. Ang the valley of the shadow of death ay maaari ito dangerous situation. Totoo, di ba? Sino rito na para bang muntik na, nanganganib na ang buhay? May nakaranas ba ng ganon? Ayun. Oh. Mister, pwede yun ang the valley of the shadow of death ninyo. Okay? At actual place, ang ibig sabihin ng the valley of the shadow of death. Hindi yung, kasi pag sinabing actual place, tunay na mangyayari sa lugar na yan. Hindi yung baka. Yan, di ba? Walang ganun eh.
is an actual place na hindi yung, hindi yung fiction. Iba yung kasi yung fiction, di ba? Pag sinabi yung fiction, ano ba sa Tagalog? Yung fiction, yung, katang-isip, tama ba ako? Fiction? Student, tama ba yung sinasabi ko sa Tagalog? Fiction is katang-isip. But the valley of the shadow of death is the actual happen. Ayan po. At ang sabi pa rito, imminent demise. Pag imminent demise is called or defined as talagang planado. No? Ay, planado pa lang ako eh. Susubukan. Totoo, kapatid. Pag sinabing the valley of the shadow of death is the imminent demise, is the plan na talagang dadaan sa buhay mo, sa ayot at sa gusto mo. Amen? At ito pa yung a place of scarcity. Pag ibig sabihin po ng scarcity is kakulangan. Kapos. Sino rito ang kinakapos? Hello, gising pa tayo? Nalimutan ko sabihin, kapag may tenga ay, nako, wala na. Kapag may tenga ay, kapag may mata ay, tumingin sa akin, hindi pa pikit-pikit. Di ba? So, yun lang kailangan ko po. Sabi dito, is a place of scarcity, kinakapos ka, kulang, as in talagang wala ka nang ibibigay. Iyon pong ibig sabihin. At ang the valley of the shadow of death is pain. Pain. Hindi sarap. Masasaktan ka talaga, kapatid. Masasaktan ka pag di ka makikinig. No. It really is a pain. Hindi siya masaya or kakagaang, no. Pag sinabi, talagang naranasan to ni Haring David na talagang siya ay nasasaktan. Dahil, bakit po nasaktan siya? In-anoint siya to become the next king of Israel, pero hindi niya nagampanan. Dahil yung kanyang papalitan, tinatangka ang kanyang buhay. Para bang ikaw, naging president ka, hindi ka makaupo dahil yung unang president ayaw nang umalis. At ang masaklap pa, pag subukan mong umupo, may threatened pa yung buhay mo sa akin. Ganon, di ba? Inelect ka ng tao as the president, pero hindi ka makaupo-upo because may nagbabanta sa iyo. Ganon ang sakit na naramdaman ni Haring David. At meron pa, ito pa, bukod sa pain, bukod sa napakapanganib na pangyayari at talagang tunay na mangyayari at planado na mangyayari, ang ang isa pang sinasabi ito, unknown. Wow. Yung hindi mo inaasahan. Sino rito nakapag-experience na ng ganong mga problema na hindi mo inaasahan darating sa iyo? Sino po? Amen. Kahit isa lang, hindi ako, anong nangyari, si sister malapit sa akin, anong nangyari nung ito ay yung hindi mo inaasahan ay dumating? Ano pong pangyayari yun? Yung nagkasakit po ako 2 beses. Yun, nagkasakit siya ng 2 beses. Minsan pa nga sabay-sabay pa kayo sa bahay. Di ba? Yun ang parang susuko ka na. Yung isa pa yung sabay-sabay sa pamilya mo, walang trabaho. Nako, paano tayo kakain ngayon? Ganun. At yung hindi mo katanggap-tanggap, ang isang pamilya mo ay nawala na hindi mo inasang mawawala siya. Kaya, naintindihan ko yung naramdaman ni Linanet na siya po ngayon nakikirami kami ngayon kay Linanet na yung kanyang ina ay pumanaw na. Na yung parang
yung bigla. Yan talaga yung mga parang unexpected, hindi mo inasahan. Yun yung the valley of the shadow of death. At ang isa pa rito, uncharted charity, ang ibig sabihin po, kapatid niyan, ay talagang mararanasan mo. Yung parang bang nakaplano na lahat. Talagang dadaan yan sa buhay mo. Para bang, Lord, bakit ganon? Kung kailan ako naging Kristiyano, ang pabigat na pabigat. Sino nakakaranas nun? Diba? Lalo kapag yung within your family, meron doon na hindi Kristiyano. Aatin ka sa gabal pa. Magugas ka muna ng plato dyan. Aatin ka na, maglaba ka muna dyan. Yung mga katabi ko nag-react dito. No, talagang yung hindi mo ka-faith, hindi mo pananampalataya. Talagang marami. At lalo kapag yung taliwas ang kanyang pag-iisip patungkol sa Panginoon. Totoo. At nangyayari yan sa buhay ko. Pero hindi mo pa dapat pandibate yung salita ng Diyos. Mas magandang wala kang sasabihin, magpakababa ka. Alam mo kahit mali siya. Ganon. Di ba? Kasi makikipag-away lang sa sayo eh. Di pati ka nakiano na rin. Nakipag-away ka na rin. Di ba? Lalo kapag ikaw ay anak lang, pag sinabi ng magulang mo, alam mo, aatin ka ng araw na yan, maglaba ka, wala kang magagawa, susunod ka. Para pakita niya na kahit ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa magulang mo. Kahit ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa asawa mo. Kahit ka Kristiyano, ikay nagpapakababang loob. Amen? At ang last ng the valley of the shadow of death, na sinasabi nito, kung ano yung shadow ng represents life most difficult at perilous moment. Ito ang pinakamahirap. May nagdaan na ba sa inyo mga problema na pinakamahirap? Na halos medyo naiiyak na naman ako. Kasi yung growing stage ko, yung growing years ko, nakamulatan ko na may kapansanan ako. Ito talaga. Ako nang hinahalimbawa ko ng sarili ko dito sa mga napapag-aralan natin. Yung araw-araw na pagkilos mo, hindi ka pa pwede na wala kang katuwang. And yet you are too blessed that you can dress up, you can go to CR, you can go anywhere because God has blessed you in a complete body. For me, that's my difficult in the valley of my shadow of death. Yung pagkilos ko. Na hindi ko ninaasahan at dumagdag pa itong aking right shoulder na talagang halos hindi ko na siya magalaw. Lord, sabi ko, may kapansanan na nga ako, naglilingkod naman ako, for the years nang ako ay 12 years old, ginamit na ako ng Panginoon. Imagine nyo, 12 years old. Halos ang buong buhay ko ay na-dedicate sa iyo. Bakit pa nangyayari sa akin to? Yan yung mga unknown na incident na gusto ko sanang ipakita sa inyo na talagang the daily movement na ginagawa ko is very difficult for me. Kaya kapatid, pag sinabing gawain ng Panginoon, huwag niyong katamaran. Kaya kumpleto ang inyong katawan. Ako, kahit ako hirap, na kumilos, sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ako mag-preach. Before I prepared this message, 2 days ago, nag-frozen na siya. Talagang sumasakit na naman. Ngayon nga, nararamdaman ko pa. Mukhang nakalimutan kong maglagay. Kaya pala masakit ngayon. Really, you are too blessed. Mapalad po kayong lahat, mga kapatid. Dahil
Makakapunta lang ako kung ito gagamitin ko lang ang wheelchair. Kayo, you don't need to use wheelchair just to come here in the church o sa anumang mga activities ng gawain. Tinatamad pa tayo. Sa susunod na Sunday na lang ako. O kaya, may party pa kami. Sunday na lang. Yun na lang ibibigay mo sa Panginoon. Pinagdadamot mo pa. Hello? Hello? Yan. Pero sa Panginoon, kung ito'y napapakita natin na pinakamahirap at nakapanganib na problema, anumang oras, ay pwede tayong bawian ang buhay sa mga pagsubok na ito. Pero sa Panginoon, ang sabi niya, sa shepherd, sino ba ang shepherd natin? Hello, sino shepherd natin? Ang sabi, but not for the shepherd. Ang sabi niya, we can encourage knowing that God uses the valley to strengthen our faith and draw us closer to Him. Lord, ba't ginagamit mo palang itong valley of the shadow of death? Lord, hirap na ako. Lord, lalo kong lumalayo sa iyo. Kung ito pala'y ginagamit mo, pero nga ginagamit nga ng Diyos para tumatag at lumakas ang pananampalataya nyo. Para lumakas ang inyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At lalo kayo ay makalapit sa Kanya. Lalong lumalapit kayo sa Panginoon kapag nagdadaan kayo sa pagsubok, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo kapatid, ang difficult na nangyayari sa akin, yung galaw ko, na kailangan may mag-assist sa akin para ako makapunta rito. You are too blessed. You are too blessed. Kumpleto kayo, pero bakit nyo ba kinakatamaran ng gawain ng Diyos? Bakit? Ako na, tutuwa, hindi naman sa pangano, mabanggitin ko na talaga. Natutuwa ako sa mga kapatiran sa Tansa. Nag-aakila pala para na makaatin. Yung iba, malapit na dito. Ay, teka, may event ako eh. Ay, kasi may trabaho ako. Maraming dahilan. But I really appreciate the brethren from the Tansa. Alam ko, iba sa inyo, nag-aambag-ambag para may panggasolina lang. Sana maging example po tayo sa tulad nila. Yun lang nga, na-miss ko sila na nakarang, kasi nga naman bagyo. Baka yung jeep na bagyo, natabunan naman ng tubig. Hindi, okay lang. At least, they're trying their best. Kaya po kapatid, bakit ka dapat katamaran sa paggawain ng Panginoon? Bakit? Ako kailangan akong gumamit ang wheelchair para lang ako makapunta rito. Nababadsagan na ako ng mga kapatiran natin na daig ko pa daw si Diskaya. Dahil iba-iba yung kotse ko. Pero yan lang naman ay sinasabi ko sa inyo, you are too blessed. Kung ako ay katawan ko kayo, yung katawan nyo, yung mga paa ko, sabi ko sa inyo, baka araw-araw nandito na ako lagi. Kahit si Pastor na sinasabihan ako, baka pwede ka ba makapunta sa Friday? Pwede ka ba muna? Problema ko. Kada punta rito, kaakibat, pamasahe, kundi may mag-aasikaso sa akin sa bahay. Dahil yung mga kasama ko, senior, at yung inaasahan ko pang isang anak, ay aalis na. Kaya, sabi ko, God will make a way. Kaya, kapatid, please, nakikiusap ako sa inyo, don't miss to have a time for God. Huwag ninyong kaligtaan. Kapag oras ng Diyos, ibigay niyo sa Kanya. Amen? So yan po, sabi pa rito, God is with us even when life gets difficult. Ang Diyos ay kasama natin kahit pahirap ng pahirap ang iyong pagsubok na halos
talagang tayo ay talagang, sabi nyo, isang problema, pakakatapos na ng isang problema, ito na naman isang problema. Di ba? May mga ganong sitwasyon tayo. Katatapos pala na, ito na naman isa. Ngayon, ako lang sa sarili ko sinasabi ko, Lord, mahal mo ba ako? Di ko na kaya. Sabi ko. Yung kailangan kong kumilos kasi hindi na pa pwedeng hindi na ako kikilos. Hindi na ako pwedeng hindi talaga ako maka-attend. Kahit medyo may mga pain na yung mga naramdaman ko sa katawan ko, sabi, I will never stop to come to you, Lord Jesus. Ganun po dapat tayo. At sabi nga, itong mga huling verses nating pag-aaralan ngayon ay magiging isang makapangyarihang paalala. Narinig ba tayo lahat? Isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay mabuti. At ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? So kapatid, at sinabi ng Panginoon, He provides comfort even in the midst of the storms. So hindi kanya pinabayaan. Huwag niyo sasabihin, kapag kayo ay nasa kalagitnaan, Lord, pinabayaan mo na ako. Walang ganon. Lord, hindi mo sinasagot ang mga panalangin ko. Bakit? Yan, mahilig pa tayo. Mahilig pa yung ganun ating mga sinasabi. Bakit hindi mo sinasagot ang panalangin ko, Panginoon? Pinag-fasting ko na to. Lahat na ilang araw na ako nagpa-fasting. Bakit? Kapag ang Diyos ay hindi sumasagot, meron siyang hinahandang mas mabuti sa iyo. Palakpak naman yan. Amen? Yan po. Ang the valley of the shadow of death means trials. Amen. Mga kapatid. Brother Spock, bakit ganun? Nung ako'y di born again, okay pa. Yakang-yakang pa eh. Bakit kung kailan ako na born again, mas tumindi. Halos hindi na ako makahinga sa sunod-sunod na problema. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ating pong buksan ang ating mga Biblia, ha? Yan. Ang sabi sa James 1, 2 and 3, James 1, verses 2 and 3, if you have the Bible, open up. Ang sabi rito, ala na, ayan na. Ayan pa, problema ko. Count it pure joy. If you have trials, count it pure joy, my brothers and sisters. Whenever you face trials of many kinds, kahit ano pang klaseng niyang pagsubok na yan, sabi ng Biblia, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yon. Tayo'y magalak na kahit sabihin natin, wala ka ng masahe, wala ka ng pamasahe, wala kang trabaho, tanggapin mo muna may kagalakan. Hindi yung, kaya bakit sabing pure joy? Kasi pwede tayong, magano na tayo, pero deep inside, parang naano ka tayo, ang dami mong pagsubok. Kailangan pa rin, makita pa rin sa iyong aura na masaya ka pa rin. Dahil sabi, pag ito'y dumaan sa buhay mo, kapatid, yung pagsubok na yan, kahit anong klaseng pagsubok na yan, yan ay testing or sinusubukan ka kung hanggang saan ang sinasabi mong, Lord, mahal kita. Hanggang saan yung sinasabi mo? Kahit wala ka ng lakas, Brother Spock, Lord, mahal kita. Kahit wala ka ng wheelchair, Lord, mahal kita. Pahina ng pahina. Kahit wala ka ng pera, Lord, mahal kita. Dapat walang pagbabago. Isigaw mo, sabihin mo, Lord, mahal kita. Kahit wala na ng pera, kahit wala ng bigas, kahit puro baha, kasi huwag tayo magsisi. Wala na eh. Sila nang bahala dun.
Di ba? Kaya nga, yan ang sinasabi ng Biblia. Tanggapin nyo na may kagalakan. Dahil ito ay pagsubok sa inyong pananampalataya kung hanggang saan perseverance ay tiyaga mong inaalagaan ang pananampalataya mo na ikaw ay hindi susuko sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Kaya, kapatid, sabi ko sa inyo talaga, tanggap ko may kapansanan ako, may growing years, pero hindi ko in-expect talaga, hindi ko inasahan na when I getting, my age getting old, sabi talaga ng doktor, all my bodies or my joints will be having difficult or pain na hindi mo na halos magalaw. Kaya nakapagsalita ako, ayaw mo kung nandito kayo in the previous sharing ko sa inyo, na minsan talaga sa buhay ko, na sabi ko, Lord, kung dumating yung panahon na yan, kunin mo na ako. Kasi, if I getting old na raw po, all my bones and my body will be paralyzed. So, bedridden na ako, hindi na ako makikita rito. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Ito na nga medyo nasa 50 mahigit na ako May nararamdaman ako, pero bakit nandito pa rin ako? Because the Lord is healing me. Amen? Kaya yung di ba, ate baby, claim it. May mga karamdaman dito, hindi yan para dahilan lumayo kayo sa Panginoon, hindi, lalong kayong lumapit sa Kanya. Amen? Ito pa ang sinabi sa verse, number 1, kapag may trials, ano sasabihin natin? Count it as joy. Amen? May kagalakan. Hindi dapat, buksan natin ating Biblia sa 1 Peter 1:6. Ang sabi nito, in all this, you greatly rejoice. Maggalak ka. Though now, for a little while, you may have to suffer grief in all kinds of trials. Nandyan. Talagang iiyak ka. Minsan nagsasalta ka na, Lord, ayaw ko na. Lalo kapag yung mga, lalo pa yung sinabing, ikaw kapatid, 3 buwan ka na lang mabubuhay. Ganon, di ba? Halos bumaksak ang mundo mo. Pero sabi nga ng Panginoon, yang mga pagsubok sa sarili ninyo, ang sabi sa Biblia, panandalian lang. Amen? Kaya itong nararamdaman ko, sabi ko, Panginoon, panandalian lang ito. Dahil pag-akit ko sa kaharian ng Diyos, ay katulad man na akong tumatakbo. Ngayon, hanggang ganyan lang muna ako. Pero sa kaharian ng Diyos, tatakbo na ako. Amen? Are you blessed? Sabi sa number 2, ang ating pagdurusa ay pansamantala lang. Pansamantala lang po mga kapatid. Ayan. John 16:33. Ang anong sabi dito? Pakibasa natin nga ba? These things, in me, you may have peace. Have overcome yun. Kung dito tayo ay panay problema, kahit marami problema, may kapayapaan ka pa rin. Ang may kapayapaan yung nagmamahal sa Panginoon, yung nagtitiwala sa Panginoon, at hinahayaan niya sa buhay niya ang ating Panginoon na siya ang Diyos ng iyong buhay. Sabi nga rito, magalak ka kapatid, napagtagumpayan ko na ang mundo. Kung dito sa mundo naghihirap ka, sa akin may kapayapaan ka. Amen? Hallelujah. At sabi pa ngayon, sabi nga number 3, this world had trials, but He had overcome the world. Napagtagumpayan na, bakit para kang talunan? Huwag ka dapat talunan, kapatid.
napagtagumpayan na ng Diyos. Kaya ikaw'y tagumpay na. Kahit dumadaan ang problema to, tagumpay ako, Lord. Sabi mo, Jesus. Sabi nyo, Jesus. Tagumpay ako. Amen? Di ba? Galing. Ang sabi pa ngayon dito sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Naniniwala ba kayong lahat na nakaupo rito ay tinawag ng Panginoon? Itaas sa kamay, naniniwala ka ba ay tinawag ka ng Panginoon? Hindi to aksidente, tinawag ka ng Panginoon. Taas mo kapatid. Isa pang kamay. Sige, isa pang kamay. At palakpakan niyo ang Panginoon. Maraming salamat, ako'y tinawag. Yes. Tinawag tayo ng Panginoon na gumagawa ng Diyos ng mga mabuti sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal sa Kanya. Kahit sa paningin mo parang napakasama na. Pero mahal mo Panginoon, maging mabuti at maganda. Amen? Yan. Ayun. Sorry. Balik tayo doon. Yan. Well, babalik ko lang Nakisama ka naman. Ayun. In number 4, God is in control. Tama, di ba? Kontrolado ng Panginoon yan. Huwag mo sabihin, bakit nangyayari ito? Hindi, kapatid. Huwag kang mag-alala dahil kontrolado ng Panginoon lahat. And who continued, ang Panginoon, ikinukontrol niya sa mga taong nagpapatuloy, nagmamahal, at naglilingkod sa Kanya. Tandaan niya kapatid, kinukontrol ng Panginoon ang lahat ng dadaanan mo kung ikaw ay patuloy na magmamahal at maglilingkod sa Diyos. Ang linaw ng sinasabi ng Biblia sa panahon ng ating pagsubok. Ayun. Sinabi sa 1 Corinthians 10:30, kaya nga, Brother Spock, bakit kung kailan ako na born again, patindi ng pagsubok? Marami naman ako naakay. Ako ni nagpipreach, nakapagtayo ako ng gawain ng Diyos. Bakit pa rin matindi ang pagsubok ko? Honestly lang kapatid, alam ko, tinatanong niyo yan. Hello? Di ba? Tinatanong niya sa buhay Kristiyano nyo. Ito ang sagot niyan. Ba't nawala ka? Ano pa problema? Hindi malaman ko kung may problema yung clicker ko. Ayun, sumobra na ang click ko. Ayan. Ang sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ang ibig sabihin, walang pagsubok na dadaan sa'yo na hindi naranasan. Sige mga kapatid, pakibasa sa Tagalog na lang. Hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Package pa Ibig sabihin, padaan sa iyo to kapatid, na alam ng Diyos na kaya mo. Hindi siya magpapadaan ng mga pagsubok na alam niyang hindi mo kaya. Kaya mo pagtagumpayan. Itong pagsubok sa akin, kaya ko pagtagumpayan. Dahil bibigyan ako ng lakas ng Diyos. Kung ako ay binibigyan ng lakas ng Diyos, ano pa kayo mga kapatid? Kahit anong klase ng problema yan, dadaan sa inyo dahil alam ng Diyos na kaya nyo. Hindi siya magiging Diyos kung hindi niya alam kung kaya mo, hindi. Alam niyang kaya mo. Alam niyang malalampasan nyo. Amen?
Sabi nga sa number 5, no temptation or trials beyond that we can bear. Ibig sabihin, walang pagsubok o anumang mga bigat na dahil sa inyong buhay na hindi natin kaya. Kaya mo. Amen? Ito man ang kapalaran ko, ako'y naka-wheelchair, dumaan to sa buhay ko, okay, honestly kapatid, nangarap din ako. In my teenage days, dahil nakita ko sila, hindi ako nakaranas mag-PE. Nung ako'y naging lalaki na or yung manhood, hindi ako nakaranas lumabas mag-disco. Disco pa noon eh. Parang napagkahalata nga edad ko eh. Yun. Yung mga nights club, hindi ko naranasan lahat. Natural naman na maramdaman ko yun, di ba? Kasi nakikita ko sa TV, gano'n. Lahat pinangarap ko na maranasan ko. Hindi man ako nakaranas mag-camping. Hanggang sa bahay na ako mag-camping. Being a PWD is really, totoo talaga, bilang isang may kapansanan, nakaka-heartbroken. Yung pangang ito dati ka nakakalakad, bigla ka na aksidente, naputula ka na pa. Mas lalo na yon. Hindi katulad ko, namulatan ko na may kapansanan ako. At hindi ako hipokrito. Totoo talagang nasaktan talaga ako na bakit hindi ako sila Pastor Nap, ninayaya ako mag-basketball. Kasi naka-brace, nakasaklay. Si Pastor Nap ang haharang, ako ang shoot. Gusto lang ng mga kapatid ko maranasan ko, pero not all talagang naranasan ko. Totoo talaga, honestly. But I don't regret. Hindi ko yan, hindi ko pinagsisiyan yung ganon. Tama lang yung all of the days of my life ay nasa Panginoon ako. Sana ganun po tayo lahat. The trials that comes you at Banispak, kailan to matatanggal ang mga pagsubok? Gusto niyo sabihin ko? Alam ko, tinatanong niyo yan eh. Gusto niyo sabihin ko na kailan matatanggal yung mga pagsubok? Gusto niyo sagutin ko? Pagpatay ka na. Totoo! Di ba? At ano pa sabi rito? Dapat ikaw bilang kayo nasa kalagitnaan ng pagsubok, trust in the Lord. Amen? With all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Siya ang maggagabay sa iyo sa tamang daan. Kung magtitiwala. Kasi may mga Kristiyano, kapag nasa kaligitnaan na pagsubok, kaya ko yan. May solusyon ako dyan. Palibasa, ikaw ay engineer, doktor, parang sinasarili na kaya na, pero in the end, yan, yung mga sorry to say yung mga nang hurakot, attorney yan. Mga professional lahat. Pero now, what happened to them? Na-excite example ko to, pero pag-pray natin po sila. Hindi dapat galit ang naramdaman nyo sa nangyari. Pati ito ninyo, tiyubuhin natin, dinamay na. Pag-pray po natin bilang tayo. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Hindi nyo dapat yung ikaw lang na para bang bilib ka sa sarili mo, kaya mo yan. Dumating ang isang problema, kaya ko yan. Dumating ang pinakamabigat problema, kaya ko yan. Dito pa, last na naman, babaksak na sa'yo. Lord, bakit naman? Yan, ang nagiging laging ugali ng Kristiyano. Bakit naman? Pero anong kanina sinabi natin? Sa Biblia, sa 1 Corinthians 10:13, dadaan sa buhay mo yan. Dadaan sa buhay mo yan. Pero alam ng Diyos ka na kaya mo yan.
Alam ng Diyos na kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi ka dapat yung ikaw lang. Dahil porque ba you have everything? Kaya yan ang mahirap sa mayaman. Kala nila Yung problema, kaya sulbahan ng pera. No. Sinasabi nga, nasa iyo na lahat. Pero ano ang mapapala ng kaluluwa mo? Wala. Amen? Sabi nga sa number 6, trust Him and lean not with your own understanding. He will direct you. Amen? Kahit maligaw ka, hindi ka talaga ibig sabihin yung maliligaw sa dadaanan mo dahil nagtitiwala ka, siya ang magdadala sa'yo sa tamang daan. Amen? At pang-7, parang awa mo na. Yan. Hindi ko malaman kung lobat pa to. Buksan natin ang ating Biblia. At maganda siguro kung may Tagalog kayo, bibigay ko ang mic at basahin sa Tagalog. Okay, may nakakita na ba? Okay? So, ang sabi, blessed is the one who perseveres under trials because, mapalad ang taong nagtsatsaga kahit siya ay may pagsubok. Ganda na sinabi ng Panginoon dito. Having stood the test, ibig sabihin tumayo ka pa rin kahit sa matinding pagsubok. Hindi ka nanupaypay, hindi ka bumaksak, nanatili ka pa rin nakatayo. Lord, nandito pa rin ako. Amen? May tubig. Wala nang that person will receive the crown of life. Woo! Palakpakan naman daw ang nanatili at nagtiyaga sa gawain ng Panginoon kahit marami na siyang pagsubok, na andyan pa rin siya. Ang sabi at pangako ng Panginoon, bibigyan ko siya ng korona ng buhay. The Lord had promised, pinangako ng Diyasan, lahat doon sa nagmamahal sa Panginoong Yesus. Nagmamahal sa Panginoon to those who love Him. Amen? Kayo ba mga kapatid? Ito sa ibang bansa talaga totoo, Nigeria. I will give you just sa ibang bansa, pinapatay na mga katulad natin. Nigeria. Kayo ba ay manatili dito pag may nakatutok na mga baril? At ang uunahin, mga pastor natin, pupunta pa rin ba kayo rito? Parang konti lang Maging ready na tayo dyan, mga kapatid. Sa Nigeria, pinapatay na lahat ng mga Christian doon ng Islamic group. Sa China, ang mga pastor doon kinukulong na. Kasi national law nandun sa China, kapag ikaw ay nagpipreach o nagpapastor ng isang church, ikukulong ka na. Nasa law na nila yan. Kasi what do you expect of China? China is a communist country. Pero sabi nga, ang manatili, nagtiyaga, kahit anong hirap, kahit walang pamasahe, nagtiyaga ka pa rin nandito. Kahit magulang pamilya mo, nagpunta ka pa rin dito. Kahit ikaw ay sinusubukan na ng mga kada uwi mo sa kapitbahay mo, ikaw ay laging inaalipusta nila. Yan ba, born again? Yung ganyan. Di ba yan? Born again yan. Wala namang pera. Wala namang, ano kakainin ng pamilya niya? Born again ka pa. Di ba? Sino hindi nakaka-relate doon? Hindi ka na nagtitinda? Ano na? Gusto mo pa born again? Di ba?
Ganon ang mundo. Aalisin ka sa Panginoon. Pero ang nagtiyaga, ang nanatili at tumayo kahit sa kaligitnaan ng kanyang problema ay magkakaroon ng korona ng buhay. Pangako ng Panginoon. Those who persevere till the end and receive the crown of life. Nagtiyaga po mga kapatid. Amen. Ayun, hallelujah. Nakalampas na ako pa, isa pa. Ang sabi pa sa Psalms 23, verse 4, pakibasa. Anong ibig sabihin ni Haring David doon? Na siya, though I walk through the shadow of the valley of death, I will feel no evil. Totoo kapatid. Dahil yan ang talagang nanindigan si Haring David. Hindi ako matatakot sa mga masasama. Ayan po mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay tayo'y pinoproteksyon ng Panginoon. Hindi mawawala ang proteksyon ng Panginoon dahil alam niyang naniniwala at umaasa ka sa Panginoon. Ito, kapatid, ang sabi pa, God provides protection from the temptation which threaten to take us off course. Talaga, totoo. Ang proteksyon na ibinibigay ng Panginoon kung kayo ay sa kalagitnaan ng pagsubok na halos kayo iligaw na kayo. Totoo. Meron kasi ang nangyayari po kung sino po yung 20 years, 30 years, 40 years, o 50 years na Kristiyano, nalihis pa. Bakit, Brother Spock? Tagal niya ng Kristiyano. Kasi po ang talagang pagiging Kristiyano, hindi sukatan sa edad ng iyong pagiging Kristiyano. Ang sukatan kung hanggang saan ka. Hello? He works providentially to accomplish His purpose. Ito ibigyan ng Panginoong Jesus o ating Diyos, itong proteksyon na ito para lang matupad ang kanyang layunin sa iyo. Amen? Para lang matupad ang layunin ng Diyos sa iyo. Sabi pa rito, He even commands His unseen. Meron ba nangyari na, di ba, yung napanood ko sa video, yung isang babae na parang nagsa-cellphone doon sa isang table at nandito yung kanyang aso, bigla siyang kinagat ng aso at pilit siyang nilalayo. Ang ginagawa niya doon sa aso niya, pinapalo niya, bakit mo ako kinagat? Talagang hinilihila siya ng talaga ng aso niya dahil niyan pala ay may darating na malaking gulong sa kanilang pwesto. Kung hindi siya tinanggal ng aso, patay siya. Ang laki, parang gulong yata ng truck yun. Yun ang mga hindi natin nakikita na kabutihan na proteksyon ng Panginoon sa inyong buhay. Diba? Meron namang iba, nakita ko rin, talagang yung, ano ba to, yung yero, tumayo siya doon, bigla siyang may pinulot lang, yung pala, pagtungo niya gano'n, may lumilipad na yero. Kung siguro kung di siya tumungo, putol lang kanyang ulo. Oo. Ganong pangyayari. Talagang mga bagay na hindi natin mapaliwanag dahil ayun pala ang mga proteksyon ng Panginoon. Yung mga hindi natin nakikita. May nakaranas naman ng gano'n sa atin. Yeah, di ba? Tapos sabi pa, supernatural servant to come to our aid in our times of greatest need. Yung halos wala ka na makain. Totoo, nangyayari sa buhay Kristiyano yan. Halos wala ka na makain, bigla may kakatok. Hello kapatid, ito isang 5 kilong bigas. Wow. Di ba? Talagang napaka-bihira. Tapos may muli biglang may kumatok. Ito kapatid, mga dilata. Sobra kasi sa amin Di ba? Kahit kilala mo sila pero hindi mo sila kilala, nagbibigay.
Pero bakit? Dahil ginagawa ng Panginoon na ikaw ay kanyang hindi pababayaan. Amen? Yung nga yung preach ni Pastor Nap na nakarang linggo, yung mag-asawang pastor na naging dahilan kung bakit kami ngayon. Yung nga, di ba, na siyempre, hindi naman sila nagtatrabaho, kundi sa simbahan sila naglilingkod, nag-provide ang Panginoon. Mga unseen, supernatural pwedeng mangyari kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Yun ang sinasabing ni Haring David na I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Kahit dumating sa buhay mo, hindi ka matatakot. Amen? Ang sabi pa rito, not even the devil himself can stand against the servants of the Lord. Hello? Ha? Yung sinasabi na talaga ng Panginoon na kahit ang mga demonyo, hindi niyang kayang kang galawin o mahawakan dahil kasi pinaprotektahan ka ng Panginoon. At yung protection na yan, yung nagmamahal, nagtsatsaga sa Panginoon, kahit anumang pagsubok, na andyan ka lagi sa gawain ng Panginoon. Ha, kapatid, ganun po. Yung wala, alam mo, kahit sabihin ko, namimiss ko rin tong si Aaron. Si Aaron kasi yung, yung intellectual disability. Walang kibot, salamat Panginoon. Walang kibot, salamat Panginoon. Kumain siya, salamat Panginoon. Siya, parang tatakot tuloy pala siya, salamat na salamat. Yun na, may diferensya na sa isip, pero nakukuha niya pang magpasalamat sa Panginoon. Kayo po kumpleto, dapat laging bukang bibig ninyo. Hindi, Lord, wala akong maisaing. Lord, wala akong pamasahe. Lord, wala akong pera. Lord, wala akong mabiling project. Yan. May project pa naman kami. Lord, sana kung ano. Lord, Lord, Lord na lang. Dapat laging lalabas sa ating Kristiyano. Kahit nakikita mo, wala ka nang makain, wala ka nang pamasahe. Lord, salamat. Pag ito tumasa, sabi ko, salamat Panginoon. Hindi ako nagreklamo. Sorry ha, sabi ko siya, ngayon lang makakita ng pastor na ayakin. Hindi ng sakit. Di ba, pag nasasakta kayo, tanang halos para bang, kasi araw-araw po yung nangyayari sa akin to eh. Alam ng mga anak ko yan. Kaya talagang, ayun nga, nakalimutan ko maglagay na naman, no? Kaya sakit eh. I don't blame God. I don't say na, bakit naman Lord, masakit na no? Sabi ko, salamat Panginoon, salamat. Salamat, bakit? Maging thankful tayo lagi tayo. Hindi ka dapat laging complain ng complain. Be thankful. Ayaw ng Panginoon na para bang lagi bukang bibig mo, complain ka ng complain. Lalo pag ikaw ay anak ng Diyos. Kung siguro itong naramdaman ko, iligay ko sa inyo, ewan ko lang. It really, every night, pag gising ko sa umaga, every time I move, it's always pain. But, hindi ako nagreklamo. Sabi ko, salamat Panginoon. Bakit ako nagpapasalamat? Mga brothers pack, masakit na nagpapasalamat. Bakit? Buhay pa ako. Dapat ganun kayo. Magpasalamat ka dahil buhay ka pa. Meron nga namamatay, nakakalimutan magpasalamat sa Panginoon eh. Nakaksidente na, bigla lang makaksidente, patay. Pero hindi man siya nagpasalamat sa Panginoon. Kaya wala eh. Wala siyang chance, wala siyang oras na nagpasalamat siya sa Panginoon. Kasi ang lagi niya sinasabi, wala akong trabaho. Hindi ako magsisimba. Yan. Pagod ako sa trabaho, kaya hindi ko kaya magsimba. Yan, mga ganun lagi naging ugali natin.
Ay, nakikita ko na naman yung si Brother Spock. Hindi na ako magsisimba. Ano makasalanan ko dun? Ganon. In-example ko na sa inyo itong mga nagiging bukang, ay, naku, grabe. Ganon ba? Ilang minuto na lang. Sabi ko, kakawaan pa lang to. Okay? Buksan natin sa Psalms 46 verse 1. Ang sabi rito, God is my refuge and strength on ever-present help in trouble. Hindi man siya nagmintis sa pagtulong sa iyo. Nagmintis ba? Hello? Nagmintis ba ang Panginoon sa inyo? Di ba? Kahit medyo kulang sa baon, nakakapasok pa rin. Oh, amen? Kahit bababa sweldo, nagpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Hello? At isa pang pasasalamat at sa Panginoon, wala kang sakit ngayon. Nandito ka. Amen? God is my refuge and strength and ever-present help in trouble. Kahit sa kalagitnaan na ikaw ay nanganganib, na problema, na andyan siya sa tabi mo. Hindi totoo yung iniwan ka ng Diyos. Walang ganon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Ayan, namampasan naman. Dahil ang Panginoon always here to help you. Number 1, siya ay narito para lagi kang tulungan. Iba, ang dami ko nang panalangin, natulungan niya ako, ba't hanggang ngayon wala pa yung tulong? Di ba? May ganon? Hello? Nakarelate ba kayo? Yung para bang palalangin ka na parang hanggang ngayon, hindi ba dumarating? Dahil may hinahanda ang Panginoon na mas maganda para sa iyo. Amen? Yan po ang sagot. Sabi pa rito, siguro, masabi ko na itong mga verses and then Psalms 32 verse 7, Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me about with songs of deliverance. Amen. Na kapag ikaw ay may problema, ang iyong tanggulan ang ating Panginoon. Siya ang ating hiding place. Amen? At kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng iyong problema, nakukuha mo pang kumanta sa Panginoon. Amen? Mas maganda pag ikaw, pag tumitira talaga to lagi, may oras ng tumitira na to, sabi ko, in the name of Jesus. Kumakanta talaga ako ng mga worship song and praising song kaysa sa magmuktol ka o magdabog ka o laging naiinis sa buhay mo. Hindi. Mas pag ikaw ay may problema, mas magandang pumuri ka at sumamba sa Panginoon. Amen? Dahil sabi sa second, protect me from all our trouble. Iniingatan tayo ng Panginoon. Tapusin ko lang to, tapos I will end this. Sa Deuteronomy 31 verse 6, ang sabi nga, be strong, yan po mga kapatid, of a good courage, fear not, huwag kang matakot, neither be afraid of them, hindi mo dapat sila katakutan. For the Lord thy God, He is that doeth go with thee. Sinasamahan ka, kung kahit saan ka pumunta, sinasamahan ka ng Diyos. Tandaan mo yan. He will not fail thee. Hindi kanya bibiguin, nor forsake thee. Hindi kanya papahiyain. Amen? Sabi, number 3, huwag kang matakot. Dahil ako. Kaya sinabi ni Haring David, I will fear no evil. Sabi pa dito, fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am the God, I will strengthen thee, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ibig sabihin, kahit saan ka, huwag kang dapat madismaya sa buhay mo, kahit nasa kalagitnaan ka ng problema, palalakasin pa rin kita. Amen? Sabi nga, huwag kang madismaya. Number 4. And number 5,
Okay, ito na. Dalangin ko nawa, matapos na natin to. So mga kapatid, are you blessed? But isa lang ang pumalakpak. Tandaan nyo, kapag kayo'y dumadaan na the valley of the shadow of your life, anong gagawin natin bilang anak ng Diyos? Praise Him, trust the Lord, and always pray, always give thanks to God. Amen? So, magandang hapon po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa iyong salita na muli kami, Lord, ay lumakas at naging matatag sa panibagong mga binahagi mong salita sa amin, Panginoon. O Diyos, dalangin ko kung kami po, Panginoon, ay makakaranas ng mga pagsubok sa aming buhay Kristiyano. Isa lang po ang aming dalangin, Panginoon. Kami ay matyagang dadalo. Kami po, Panginoon, matyagang manalangin at magbabasa ng iyong salita, Panginoon. At higit sa lahat, kami pa rin ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Ito samtalahin ko sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.